Ito, napakagandang balita po nitong mga kababayan na especially dyan sa mga nakatira po sa Yutchenko Street Corner Norberto. Ito, imagine nyo 2 million kilos na unnecessary wire o yung mga hindi po nagagamit na mga kable ang nakuha po nila ngayong araw. At ayan, pinangunahan nga po yan ni Mayor Isko kanina at kasama po dyan ang spokesperson ng Meralco. So imagine nyo mga kababayan kung gaano nakahinga ang isang poste na nabawasan ng ganun kabigat na kilo. At syempre iwas na rin po yon, disgrasya sa mga kababayan natin, kasi dahil po sa bigat na yan ay posibleng matumba ang isang poste. At ito, panuurin po natin ang naging panayam ni Mayor Isko kasamang spokesperson nga po ng Meralco. Bago po natin na ipagpatuloy, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at syempre i-like niyo na rin po yung video natin. May gano'n na karami yung mga natanggal na mga wire? Well, based nga sa ginagawa ng Meralco, yung blind operation nito, the private sector through Meralco and the local government unit, City of Manila, is now heeding the call of our constituents in as much as we can to clear up weight sa mga poste namin. At saka yung madalas makikita mo yan sa commentaries no, yung spaghetti wire. Yeah, totoo po yan, makikita natin kadalasan yan, lalo na nung nag-post ako ng inumpisahan na tanggalin ng mga spaghetti wire nga po dyan sa Divisoria, ay marami rin po talaga nag-comment na sana sa buong Maynila. So ito, hindi na ito sa Divisoria lang at dito nakarating na sa Binondo. At titignan pa natin kung ano pa yung sunod na magiging plano nila. Baka naman sabihin din nila dito sa interview ng mga media. And with this effort headed by Meralco, the least thing that we can do is to be grateful to Meralco na at least may nakikinig sa amin at may tumutugon sa panawagan at request ng tao. Kaya so ayan pati sa mga telecommunication o kung ano man yung nakinabang dyan sa mga poste na ikinakabit nila yung mga wire nila, sana tumugon din po sila sa panawagan at makiisa nang sa ganun mas isaayos yung mga wirings na nakikita natin dito sa kalsada. Ay paano, pero that's 2 million kilos of unnecessary, unutilized and unusable wires. Imagine nyo mga kababayan, ganun kabigat yung nakuhang kilo, 2 million. So imagine nyo yung isang poste pag nakargahan ng ganung kabigat, talaga namang may posibilidad na tutumba. Malaking bagay yun. Hindi kaila sa inyo, a few months ago, I think it was fully televised and covered na may tumumba rito sa konti, sa kanila. Maswerte tayo, walang buhay na nadisgrasya. Ayan, katulad nga dyan mga kababayan, meron nga palang issue na ganon nangyari na natumba yung wire dahil nga siguro sa bigat ng mga nakalagay dyan. Buti na nga lang naging wala namang napinsala And with the effort of Meralco and your city government at mga barangay, hindi man natin ma-perfecto, pero sigurado ako mababawasan na yung probability na may tumumba ulit na poste. In fact, may isang netizen kahapon pinorward sa akin yung pictures somewhere in Aboneros, and we'll visit that also. So ayan mga kababayan, ibig sabihin pwede rin pala kayo mag-send sa kay Mayor Isko ng mga picture patungkol po dyan sa mga buhol-buhol ng mga wire sa inyo, kasi kagaya yung sinabi niya, merong netizens daw na nag-send sa kanya. So ibig sabihin pwede rin natin gawin yun Nagtulong-tulong talaga ang private sector at gobyerno, inch by inch, meters by meters, and before we know it, we've achieved several miles of making
the city of Manila Pleasant, Iwalas, Banatag, Labang. So we're very happy to the MVP group of companies and particularly to Meralco. Kasi makikita niyo yan, no? Maaaring Meralco, ulo-dulo o simula, pero kasama din dyan ang cooperation ng PLDT and all other telcos that may be utilized itong mga posts. So ayan, meron na rin palang coordination yung iba pang mga nakikabit sa poste ng Meralco, no? Kaya siguro madali na lamang po talaga na malilinis yung mga nakikita nating mga salabat, kumpol-kumpol ng mga wire dyan. Sir, gaano nakatagal ito na, just for context, no? Gaano katagal? Since April, somewhere else. And during our last meeting, medyo magpupulgas ang Meralco sa Manila. So yun, no? Napakaganda marinig na balita yun, mga kababayan, na magpo-full blast na sila dito sa Manila. Sa ganon, matanggal. No, hindi man siya maging underground cabling, pero mabawasan at syempre ma-organize, no, yung mga wire na ilalagay dito. So yun yung napakaganda, no? Si full blast na sila. Sana buong Maynila. May special request kami. Okay. Sir, ano yung special circumstance ng Manila? Ang laking bagay pag kampi mo we have in the past kami sa private sector kami sa Meralco kaya support na government pa rin natin, pero ito talaga kitang-kita natin itong kaya talagang todo-todo na yung pag-ilis na. So yun yung maganda dito. Yan po yung spokesperson ng Meralco. Full support po sila kasi nakitaan nila na si Yorme nga daw ay talagang todo, no, na para maaliwalas at malinis nga lamang po itong lungsod ng Maynila. As good mention, unnecessary wires actually pandemic, daming nagsampay here sa Meralco, sa Manila, basta na lang silang kanilang mga advantage na yun. So ngayon, alam niyo naman na sa Meralco, talagang hindi namin pipilitan kaya hindi mo nakatanggal ang sakit sa mata na pag-etuay again Sir, nananawagan na ako, no? Kasi they made a commitment as City of Manila. So nga, at least let me use this avenue. All those telcos or any other services na gagamitin, hindi na po kayo po pwedeng magkabit. Hindi na daw pwede magkabit, no? Pero pwede naman siguro if ever na meron silang permiso, no, at na-organize ng maayos at mailatag yung kanilang mga wire. Pero tignan natin. Simula last week ko, sinabi ko na ito kay Andres at saka kay Engineer nang walang kukunin pahintulot muna sa Meralco. Okay, so yun mga kababayan, yung mga iba pang mga telecommunication na gusto maglagay ng mga wire dyan sa mga poste, hindi napapayagan hanggat walang pahintulot dyan sa Meralco. Kasi ang Meralco kasi mga kababayan, yung poste nila, sila po yung may permiso, no, sa City Hall naman. It's the other way around. Dati, bulag ang Meralco, basta inaprubahan ng City Hall, maglalakad na. At ang gagamitin panangga, pagsalita ng mga operatives o inspector ng Meralco, may permiso kami sa local government. Ayan, reverse ko. Because they know better than us the load capacity of every post. And they understand very well
kung ano lang ang dapat ang nakasampay dyan. So ang ginawa ko, sa matter of policy of the city, kaya yung mga magkakabit that goes to everyone. We're not mentioning names. It is now Meralco who will say yes or no o kung kayo makakapaglatag sa pose ng Meralco. If it is for development, and if it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request. But if it is not, then we will hit and follow the direction of Meralco. Kasi at the end of the day, puro high tension wire yan. Ano yan, mas delikado yan para sa mamamayan namin sa Luzon. Totoo, no? So, ibig sabihin lang dito mga kababayan, sa ngayon, bago kayo magkabit yan, si Meralco muna ang may power, no? Para payagan din ng Meralco na bigyan kayo ng permiso para ikabit yung mga wires ninyo o mga cable ninyo. So ayan mga kababayan, yan po yung ating update o balita ngayon, no? Napakaganda po marinig na 2 million kilos ang nabawas po sa ngayong araw lamang po yan mga kababayan. So ayan, mag-iingat po tayo palagi and God bless you all.